Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Komentaruhan lang po natin itong pag-alis ng ating kagalang-galang na presidente. Ano ba ang mapapala ng Pilipino ng pagpunta ni BBM sa Canada, mga kababayan? Yayaman ba ang bawat Pilipino sa dami ng pinupuntahan niyang bansa? May nangyayari ba sa mga buhay natin, mga kababayan? Samantala, alam naman niya mayroong kaguluhan dito sa ating bayan. Mas inuna pa niya yung pamamasyal sa ibang bansa. Pwede naman niya siguro i-cancel yun at ayusin niya muna ang problema dito na kinakaharap ng bayan. Na alam naman natin na marami ang nagrarally ngayon sa since July 1 pa, mga kababayan. Di ba po? Nakakalungkot lang po kasi parang unbothered po ang ating presidente sa nangyayari sa ating bayan. Patuloy po kasi nilang pinagtatakpan ang katotohanan. Kaya nga po nagrarally ng mga tao. Tapos ang kinakasuhan pa, yung pa mga tao na wala namang kinalaman sa kaban ng bayan, ang kanilang kinakasuhan na si Marcoleta. Ano ba yung kay Marcoleta? Donasyon lamang, mga kababayan. Tapos kakasuhan mo ng plunder, pero yung umubos ng pera ng bayan, ay malaya pa ngayon, nakakapapasyal kung saan-saang lupalop ng mundo pa, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong kanyang trip, mga kababayan. With Canada have now spanned 77 years and continues to grow from strength to strength. At the onset of my administration, we intensified our campaign for diversification of partnerships, strengthening existing ones and building new strategic ones. With Canada, we have seen an unprecedented momentum in the deepening of bilateral relations. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. I will have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. I intend to work with Prime Minister Carney in adapting to shifting global realities, addressing a shared challenge, and building capacities for a future partnership. A key focus is the deepening of trade and investment relations, with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT-BPM, telecommunications. Isipin mo, mining section, nuclear energy, mga kababayan. Sa mining, mga mayayaman, bakit si Romualdez lang din naman ang makikinabang yan? Alam naman natin na may mga mining yan, mga congressman. May mapapala kaya ang taong bayan sa kanyang pagpunta doon sa Canada? Sa tingin ko, nuclear? Meron nga tayong nuclear power plant, hindi nga nila inaasikaso eh. Kaya ganito na lang kamahal ang kuryente natin kasi mayroon tayong nuclear power plant na hinaharang ng mga makakaluwang grupo dahil baka daw sumabog. O baka naman utos ng mga negosyante na wag nang ng nuclear power plant kasi mababawasan ang kanilang kita at bababa ang kuryente rito. Tayo ang pinakamahal na kuryente dito sa Asia, mga kababayan. Di ba? Yun po nakakalungkot eh. Na ang makikinabang lang sa kanyang lakad dito sa Canada ay ang mga kapitalista din na kapwa niya politiko na rin may mga mining dito sa Pilipinas. Alam naman natin na isa pa dyan si Martin Romualdez na may mining din at marami pang iba dyan na hindi natin nakikilala. Na alam naman natin na nagdo-donate sa kanyang kampanya. Bakit kaya-kayang kasuhan ni Boyeng Rimulya ito, si BBM, na habang wala dito, nagtumatanggap ng donasyon sa panahon ng kanyang eleksyon? Di ba po, mga kabayan, nakakalungkot lang pong isipin na yung tao na ako po, mga kabayan, hindi naman po ako INC. Katoliko po ako, katoliko.
Ayun nga, tinatamad na rin ako magsimba ng Katoliko. Matagal na akong hindi pumapasok ng simbahan. Wala, nagdadasal na lang ako ng sarili ko kasi nga po, parang wala rin mangyayari. Dasal ka ng dasal, tapos pagkita mo naman yung mga ugali ng politiko na ayon mismo kay Cardinal Sin, na kahit galing sa demonyo yung pera, tatanggapin niya. Di ba po, nung panahon ng Erap, na kapanahon ni Erap, na nagbigay daw di umano na, ang sinabi ni Cardinal Sin, kahit na galing sa demonyo yan, tatanggapin ko. Di ba, mga kababayan? Ano kaya ang mapapala ng ordinaryong Pilipino sa pagpunta ni BBM ngayon sa Canada? Samantala, alam naman niya na mayroong kaguluhan dito sa EDSA. Wala talaga siyang pakialam dito sa kaguluhan sa EDSA. Basta importante sa kanya, kasama na pamasyal yan, 4 na araw, mga kababayan. Ano, 4 na araw kayo magmi-meeting? Di ba po, mga kababayan, hindi, nakakalungkot lang po. Talaga pong unbothered siya sa nangyayari sa ating bayan. Wala ko talaga siyang pakialam kung pagtakpan man nila ang issue ng flood control scandal dahil ang balita ko po kasi talaga, yung impeachment talagang paabotin nila ng next year para yun ang pag-usapan ng tao at yung flood control matakpan ng issue na yan, mga kabayan. At hindi po talaga matatakpan yan kasi ngayon may taon-taon tayong bagyo. Panahon na po ng tag-ulan next month. Ngayon nga, umuulan na rito eh. Di ba po, mga kababayan? Ano kaya mapapala ng taong bayan sa pagpunta ng ating presidente sa Canada? May uwi kaya siya? Sa dami-dami ng pinunta nitong bansa, may napapala ba tayong Pilipino? Wala. Problema pa rin tayo dahil nililimas nila ang pera ng bayan, mga kababayan. O hanggang dito na lang po. Palambing naman po ng like, share, and subscribe.